na ipinapakita po ng ating mayor sa ating presidente. Pwede po ba tayong bigyan ng walkthrough kung ano po ito? So yan po, yung tinuturo po ng ating mayor is yung lobby po ng facility. Beside on the left side yung faculty office nila. So yan, yung mga interiors po na nilalaman po ng building. Ano po yung mahalagang pasilidad natin sa key features na itatayong PLM College of Allied Health Sciences building, sir? Ay yung mga laboratories nila. Yan yung isa sa mga kailangan nila. At yung classrooms, kasi based sa data nila, medyo lack talaga ang PLM ng school. Kaya nag-shifting sila kasi nga kailangan pa nila ng extra classrooms. Kaya nagtayo yung ating city or nag-propose with the help of our president na i-build tong facility na to. Sa mga sandaling ito, pangungunahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa PLM College of Allied Health Sciences building. Kasama rin po natin sa venue ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na inaasahang magiging direkta benepisyaryo ng proyektong ito. Isang konkretong hakbang patungo sa mas modernong medical and allied health education. Ang pamantasan ng lungsod ng Maynila at patuloy na kinikilala bilang pangunahing universidad ng lungsod ng Maynila, lalo na sa larangan ng medisina at allied health sciences. Pinagtitibay ito ng Level 3 accredited status ng PLM College of Medicine mula sa PASCU at FAAP at ng pambihirang performance ito sa licensure examinations sa medicine, nursing, physical therapy. Ang mga tagumpay na ito ay patunay na mas mataas sa kalidad ng edukasyon, husay ng mga guro at epektibong clinical training ng universidad. Sir, meron po bang integrated clinical training spaces, simulation laboratories at research facilities na nakapalo po sa disenyo ng gusali po natin? Yes po, meron. Tapos meron din po tayo nila ng mga spaces for their own use and convertible kung ano po yung future na kailangan po ng mga student na pwede nilang gamitin dun sa space nila. So sir, paano po titiyakin na ang pasilidad nito ay magiging responsive po sa pangailangan ng public healthcare system dito po sa Maynila? Of course, syempre, itong school na to, it will train new medical professionals and mas marami siyang matuturuan ng estudyante for future professionals and doctors din. Kaya magandang galing ni Yorme, mga kababayan, medical, talagang lumapit siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos para lamang itong kanyang halikain sa Maynila na pagpapatayo ng bagong hospital at bagong mga eskwelahan na siyang makakamit ng ating mga kabataan dyan. Biruin nyo, almost 5,000 na estudyante ang ma-accommodate yan. No? Pag yan ay napatayo yung mga ano ni Yorme, mga kababayan, talagang sanib puwersa si Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Yorme Esko Yorme Dumagosok, mga kababayan, at sa buong bansa po. Gamit ito pong facility natin na mag-training po sa mga future healthcare workers natin dito sa Manila at sa buong bansa po. Yan ang isang mayor, no? Walang kulay-kulay, talagang kumbaga ginamit lang nila si Yorme noon, no? Pero wala rin, no? Kasi mas gusto ni Yorme sa mapayapa at kumbaga maunlad na bayan, no? Kaya makikiisa talaga yan kung sino yung presidente, majority na talagang public na kailangan sinusuportahan niya ito, no? At iginagalang. So, ano naman po yung kahalagahan ng pagkaroon ng isang si Yorme, integrated at clinical facility na malapit mismo dito sa pampublikong ospital, tulad ng ospital ng Maynila, sa pagtitrain po ng mga future doctors, nurses natin? Siyempre, maganda yung location niya kasi yung mga training at yung mga magpa-practicum, malapit lang sila sa hospital para ma-experience din nila yung needs ng country o yung needs ng tao tungkol sa medical facility at mga tulong sa medical sa ating mga kababayan. Etong sir, itatayong facility na to is public din po siya. Accessible siya sa lahat ng mga estudyante na gustong mag-aral. Yes, kasi ang PLM naman po is